No. Sino vlogger ko? Oy! Alright. Alright. Okay. Ganyan po kalakas ang emosyon sa Ironman finish line. Excited lang, excited. Yan po, yan po. Yan po, ganyan po kalakas. Bayaan nyo silang lahat ng hirap, saya, at iba-ibang senaryo ang nangyari na dito sa amin. At dito sa video na to, gusto ko i-share sa inyo to at panoorin ninyo. So alright mga kasiwaday, so umpisa pa lang, ang gulo na agad. So welcome to the 2022 Ironman. So harap muna tayo ng form natin, papa-inspect muna tayo. So dito in-inspect yung motor namin if okay ba talaga siya tumakbo para sa Boss Ironman. Kasi syempre dapat i-check yan if may ilaw ka, may signal light ka, may tail light ka, may brake light ka, or may headlight ka. Mga simple, simple na needs para maging safe tayo sa kalsada. So medyo mahaba yung pila, mainit, at syempre nakita nyo naman, hindi basta-basta na i-U-turn itong mga big bike namin. Naghanda kami ng mga kailangan namin. Syempre number 1, yung mga candy, chocolates, itlog, saging. Bakit nga ba itlog? Pinaka the best source of protein at hindi masyado nakakabusog. It will give us fuel para sa matinding puyatan sa loob ng 24 oras. Let's go! Okay, ito naman. Woo! So Ironman na, samahan nyo kami sa pinakamahirap na 1,200 na biyahe ng buhay namin. Let's go team! Pagdating ko dun sa venue, hindi ko ina-expect na maraming sasalubong sa akin at magpapapicture. Kasi ang focus ko talaga nun is yung talagang yung endurance na lang kasi nga lagi mo sinasabi, yung finish line sa bahay. So alright mga Siwadation, nakita nyo ang gulo, ang dami nangyayari. Nakuha na natin yung kits natin last minute. 30 minutes na nagte-take off tayo, ngayon na tayo dumating. Hopefully may energy tayo para mamaya nakita nyo magkano karami tao ngayon dito. So, let's all have fun! Good, gusto. So, kapit na natin. Medyo nagmamadali kami kasi po late na kami dumating as always. 30 minutes before take-off, tsaka kami dumating sa Laos Event Center. Binigay sa amin yung mga aming kits, dinikit na agad namin. Kung makikita nyo nga, lobo-lobo pa yung pagkakatikit ko. 3 minutes before or 30 seconds, di ko alam o isang minuto, nawala ang cardo connection namin tatlo. Yung signal light ni Kwekpet nalaglag. Ang galing ng driver skills ko. Nawala pang 10 seconds, nagawa ko ng paraan yung signal light niya. Kahit anong gawin kong laban, yung paligid ko talagang sinasabing punong-puno na kami ng adrenaline doon. May mga narinig na ako sa loob ng helmet nila, sumisigaw. May nagsasabi ng tara na, tara na. Talagang nakakakilabot yung senaryo na yun. Kaya yung emotions ko noon talagang pumutok din tumuloy din. Kahit anong gawin kong pigil, talagang kumawala rin. Pagkalabas namin sa grid, ang nakasabay ko agad si Kwekpet at si Motorkada ay medyo nahiwalay sa amin. Pero pagdating sa Rosario exit sa gasolina, nakita-kita kami tatlo. Ako yung naging team captain nila. Ginaguide ko sila sa mga sitwasyon na pamilyar ako. At syempre, bilang spear, mas ahead ako dun sa mga hazards na ikita ko at nare-report ko sa kanila through comms. Woo! Dami tao! So first checkpoint namin sa Boss Ironman sa Vegan. Ayan, tuwan-tuwa ako doon dahil meron akong familiar face na nakita, si Sir Alex Go. Actually, isa siya sa piging part ng sekreto namin kaya maganda yung time namin dito sa Ilocos Sur. May time na nagstay kami sa Ilocos Sur ng mga ilang araw at tinur niya kami at tinuruan niya kami paano gamitin ng maayos at mabilis ang kalsada ng Ilocos Sur. So, shoutout sa iyo Sir Alex, maraming salamat. Alright mga Siwa Nation, gabi na, kanina pa pala gabi. Actually 3:30 na ng madaling araw. At second checkpoint and 17 minutes away na lang kami para sa mga first timer. Puta, napakaganda ng record namin. Napakaaga. So alright mga Siwa Nation, alas 4 madaling araw, dito tayo ngayon. Ang lugar to brother? Ballesteros. Ayan sila naghihintay. Problema yung motor natin, nabali yung bilin M5 natin. Naputol nga ang ating bracket sa bilin M5. Putol siya dahil sa vibrate. So mabilis ang ginawa ko kasi nasa madilim area kami is cable tie lang. Pero ang problem is gumagalaw pa rin. Kaya wala na ibang naging kakampi.
electrical tape lang ang sakalam. So binalutan ko siya ng binalutan, binuo ko ng binuo hanggang nanigas. So naiuwi pa namin hanggang Pampanga yung bilin M5 using electrical tape. Yung second stop namin after Bigan is Sanchez Mira. Medyo hindi na ako nagkaroon ng video doon dahil yun yung pinakadelikadong lugar at sobra ang focus ko nun. Dahil bundok ng sigsag yun na maraming baku-bakong kalsada. Third checkpoint namin is Tuguegarao. At alam nyo naman ng Tuguegarao sa Region 2 itong kapitolyo niya. So, in-expect namin maraming tao. Tuwan-tuwa naman kami, sinalubong naman kami ng mga fans namin at naging organized naman sila at nakikinig naman sila sa mga request namin na magpapatatak muna kami bago kami mamigay ng sticker. So, shoutout muna sa mga Cagayeños dyan. Salamat sa inyo. Alright mga Kasiwa Nation, nandito na tayo sa kapuntang Dinadjawan. 7 AM, nagka-problema pa kami, nalaglag yung bracket ng muffler ni Motorkada, kumalas. So ngayon, ginawa natin yung paraan. So uminto muna kami nila Motorkada dito sa Rojas City, sa Isabela. Nang nakita ko, yung muffler niya, naputol na yung bracket. So ginawan ko agad ng paraan. Ang ginawa ko, kumuha agad ako ng bimpong basa, bilublog ko sa tubig, binalutan ko ng electrical tape, binalutan ko ng cable tie para kumapit dun sa buong muffler. Kumuha ako ng ratchet cable at yun yung tinali ko sa ilalim. Sobrang ganda nga nung gawa ko parang alam ko ginagamit niya pa rin. Malupitang manggami moves ulit. So, okay na, magra-running na ako. So medyo marami na yung nakamotor kasi ito na yung final stretch. Ayun na sila. Ayun, tutulin yan. So alright mga Kasiwa Nation, nasa Difon, Madela, Aurora Road na tayo. Kasiguran, pinakasa sa mga paborito kong probinsya. Nandito na tayo, papunta na tayo sa second to the last checkpoint before going to home to Pampanga. So, fourth checkpoint, Elysian Sands sa Dinadjawan. After ng 2 oras sa bangkingan, nakakaumay na liko-liko. Checkpoint na tabi ng resort. Actually, maganda yung place. Yung mga sumalubong sa amin, grabe asikaso. Yes! Ironman Finishers! Sir Mel Motorkada Kwekpet! Mga kasama ko ngayon. Tapos na! Alright mga Kasiwa Nation, Pampanga. Pagtungtong ko ng TPLX, hindi ko napigilan. Iba yung emosyon, iba yung accomplishment, iba yung pakiramdam. First time ko para sa big bike at first time ng mga kasama ko. At tuwan-tuwa ako na natapos namin ng buo kami. From umpisa hanggang dulo, walang nagkahiwa-hiwalay sa amin. Grabe yung emosyon namin, kaya naluwa na rin ako. Tapos yung luwa na yun, nag-sink in sa amin lahat. Ano yung mga pinagdaanan namin, ano yung preparations namin. Yung preparations namin, yung lagi kami nag-long ride. Actually, nakita nyo naman ako. From my old self na mabigat, ngayon mapayat tayo ngayon. Bakit kamo? Kasi yun po yung pinaka-ultimate preparation ko para sa Ironman na to. Woo! Finally! Sarap sa pakiramdam! It's like winning a war! Winning a battle! Yes! Nakabalik kami ng buhay! Oh my fucking God! Grabe to. Ramdam ko ang inyong Update! 24 hours, Turugan!
grabe yung ginugol kong preparation dito. Kasi ginawa ko to para kay Motorkada at saka kay Miskada. Bago pa yung grid, alam ko na anong gagawin ni Motorkada. Kaya ako bilang kaibigan niya at alam ko na meron akong kakayanan, dalhin sila sa dulo. Ako nang gumawa ng paraan lahat para ma-achieve namin yun. Kaya yung sinabi niya yung linya na lahat ng hirap namin, itong singsing na nagdala sa amin dito. Miskada, will you marry me? Hindi ko talaga napigilang lumuha. Kasi, totoo lahat yun eh. Nangyari sa amin yun. At syempre, tears of joy na rin yun dahil wala ka namang ibang dapat suportahan kundi kaibigan mo lang yun. After all na nangyari, hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung energy ng katawan ko. Siguro adrenaline na nagdala sa akin nun. Dahil sa nakita kong kagalakan sa mukha ni Motorkada at ni Miskada. Pagbaba ko, hindi ko napigilan, nagbihis ako, nag-gear down ako. Kinuha ko agad yung finisher kits ko. Nung natatakan na yung huling-huling tatak, doon ko nasabi na natapos ko na talaga yung boss Ironman. Pwede lang sir eh. Yun, no? So tayo ay bukas, may pa-school. Sobrang saya namin. Alin? Hindi namin ni-expect kinabukasan ng awarding day is mauulit-uli yung mga ganong emosyon. Bakit kamo? Pare-parehas lang kami noon ni Motorkada, ni Breezy, si Kwekpet, ako, na hindi namin alam darating ang time makakasali kami sa ganitong palaro. Alam namin isa to sa mga prestigious na endurance event dito sa Pilipinas. Kaya kami, napapabilang dito, talagang sobra-sobrang abot-abot ang saya at pasasalamat namin sa mga taong sumuporta sa amin. Siyempre, nandyan ang Team Gravity, nandyan ang Evo, nandyan ang Mitas, at nandyan din ang Shell. Sila ang kumumpleto nitong biyahe na to para sa akin. Kumbaga, nung pagdating ng awarding day, nakapag-close na naman ako ng panibagong pangarap sa buhay ko. So, bakit nga ba tayo nagra-ride? Bakit nga ba tayo masaya pag nasa motor? Kasi nga ba iba-iba tayong dahilan, di ba? Pero kung nakikita nyo itong mga tao sa harapan ko, sila rin yung mga perfect example. Mga tao may kanya-kanyang weird or kakaibang dahilan. Ayan, si Sir Mel, teacher yan. Malamang maraming dahilan yan. Why he rides. Si Motorkada, kilalang matalino. Maraming dahilan yan. Si Kwekpet, nakilalang mapusok sa motor. Alam nyo na agad doon ang dahilan. So lahat tayo may kanya-kanyang dahilan. So malamang meron din kayo sariling dahilan why you ride. Please comment. Paki-comment naman below. Pag nagustuhan mo, bigyan natin ng 01 Motor T-shirt. So paki-comment below why I ride. Yan. Sa mga ganitong moments, yung mga ride na alam mong may patutungong maganda. Kasi currently ngayon, kaming apat na to, ay nagra-ride papunta ngayon sa gate ng Ironman Finishers. Yung tatlo sa amin first time pa. Ito na yung reward. Why I ride. Accomplishments and success.